Nag-resign o tinanggal? Okay. Nagmotion to declare the position vacant and then naglabas ng press release na nag-resign for health reasons. Mga kapatid, that's now immaterial because it doesn't change anything. Yan po ang aking pananaw po sa isyong ito. Wala ho naman pong epekto yan. Saan? Sa budget. Tama. Yung budget nga po, yan na yan eh. Oo, sa pagre-resign ba niya, mababawasan ba ang pondo ng DPWH? Ayos Yan bang na ang buto-buto. pagbibitiw ho ba, magkakabawas sa pork barrel na sinasabi ng ilan na nakasiksik dyan sa budget? Yan ho bang mga appropriations per district? Yan ho bang Mababawasan? appropriations ng road users tax, mababawasan? Oo. Tataas ba ang education? Wala na ho eh. Oh, hindi na ba masi-zero subsidy ang PhilHealth? May Wala. mababago ba? Practically po, wala. It will not change anything at all. So, nagtatanong ka ba? Hindi, kapag kung inalis o nag-resign? Una po, higit sa lahat po, kapag po may tao, lalo na po sa itong mga naglilingkod sa gobyerno, kapag po nag-invoke na ng health reasons, kinakailangan po nating respetuhin yan. Amen. Regardless po kung taga saan ka man, anumang pong panig, anumang bakod ng politika nandun ka, kapag ho nag-invoke na yan ng health reasons, galangin po natin yan. Okay, so isang tabi natin, po ito hong sinasabi nga po na, na dahilan daw kung ba't niya kinakailangan magbitiw ba? Opo, regardless kung siya ba ay nagbitiw o siya ho ba ay inalis ng majority, opo, ang bottom line dito, will that matter? Opo, will that change anything? Yun po ang aking take dyan. Oho. Sa kanya pong either pag-resign o kaya po'y pag-alis sa kanya bilang Appropriations Committee Chairman, opo, will that change anything? Dahil kung pag-uusapan natin ay budget, hindi na ho magbabago yan. Naandyan na po yan. Yan 2025 budget na yan. Wala na ho magbabago dyan. Nandiyan maliban po na lamang kung mabilis aaksyon ang ating kataas-taasang hukuman dito po sa mga petisyon na posibleng kaharapin dito pong mga kume-question sa ating pambansang budget. That is my take. No, wala na pong mababago pa. Meron pa ho bang mababago sa appropriations ng bawat distrito sa pambansang budget? Wala na po. Kasi yan po'y nasusulat na. At ang nasusulat ay nagaganap. Ayos na ang buto-buto. Diba? Ang nasusulat ay nagaganap. Ang nasusulat ay nagaganap, pero hindi lahat ng nasasabi ay nangyayari. Yan ang inyong pakatandaan. Okay. Diba, yun po lamang sa akin dito, that will not change anything. Or, lalo na po pag nag-uusapan natin ay ang pambansang budget. After all, ang susunod po na pambansang budget ay tatalakayin na po ng 20th Congress. Kasi po ngayon ay 19th Congress. 20th na po na Kongreso ang tatalakay sa 2026 budget. Alright? Opo, sa Committee on Appropriations ngayon, kung ikaw yung committee chairman, kung ikaw yung bagong committee chairman, ang magiging papel mo na lamang, una ay sa mga pagdinig kung saan po kinakailangan ng appropriations sa mga panukalang batas. Kasi usually, baby girl, nakalagay dyan sa mga panukala yan, an act, etc., providing, and providing funds therefore. Nakalagay lagi yan kung kinakailangan ng pondo nung isa pong batas na ipinapanukala. Doon dadaan ka sa Committee on Appropriations, mga kapatid. Usually, ganun po yan. That, kapag ang pinag-uusapan natin ay ang 2025 budget, it is there. It is approved. Vetoed daw, but approved. Okay, so para po sa akin, itong mga pangyayaring ito ay cosmetics. SM. Change topic. Change topic kasi kahit pag-usapan natin, wala namang babago. At saka ang hahalili sa pwesto, sure ako, alam mo na. Ayos na ang buto-buto. Oo, sila-sila pa rin. Kapanalig pa rin naman nila. Kaya sa susunod na taon yung budget natin, baka ganito ulit ang kahinatnan yan. Oo, tama yung sinabi mo. Ngayon, walang magbabago.
next year, kahit maiba pa po ang umupo dyan, sa tingin ko, wala pa ring magbabago. Ang pagbabago, kung sakali man, sa bulsa ng mga uring manggagawa at ng mga tulad natin na hirap magpa-ospital. Kasi kung nahihirapan na po kayo ngayon sa hospitalization cost, by second quarter po ng taong ito, sinasabi ng presidente ng PHAPI o ng Private Hospitals Association of the Philippines, tataas daw ang pagpapa-ospital. 18% pong magiging increase by second quarter of 2025. Unahin natin to dahil talagang ito po yung mas malapit-lapit. Yes. Sa buong katawan natin. Usapin pong pangkalusugan. Good morning po sa inyo, Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo po ng Private Hospitals Association. Po, no? Ito nga kanina yung atin ditong taga-Bulwagang Pambalitaan na nagtatanong, ano ba talaga, nag-resign o tinanggal? Oh, ang ganda ng tanong. Kasi nga, nagmosyon si ang anak ng ating Pangulong Marcos Jr., di ba? Si Representative Sandro Marcos. Kaya ang tanong kanina ni Christian Mitra, sir, ano po ba talaga? Ako di ba na naguluhan? Nag-resign ba o tinanggal? Kasi dun sa pahayag ni Rep. Saldico, nag-resign siya for health reasons. Yung statement niya? Oo, paano ba? Ano nga ba? Ikaw mag-explain. Nag-resign o tinanggal? Oo. Ulitin ko lang kasi baka tulog pa ho kayo kanina. Unang, kapag po merong taong gobyerno o maging ilan po sa pribadong sektor na nagbibitiw o nag-leave because of health reasons, igalang po natin yan. Ha? Tama. Opo, igalang po natin yan. Nasaan ka man banda ng kung anong bang political fence, igalang po natin yan. Okay? Ngayon, ang sa akin dyan, that's immaterial. Okay? Nagmotion to declare the position vacant and then naglabas ng press release na nag-resign for health reasons. Mga kapatid, that's now immaterial because it doesn't change anything. Yan po ang aking pananaw po sa isyong ito. Wala ho naman pong epekto yan. Saan? Sa budget. Tama. Yung budget nga po, yan na yan eh. Oo, sa pagre-resign ba niya, mababawasan ba ang pondo ng DPWH? Ayos na ang buto-buto. Pagbibitiw ho ba, magkakabawas sa pork barrel na sinasabi ng ilan na nakasiksik dyan sa budget? Yan ho bang mga appropriations per district? Yan ho bang appropriations ng road users tax mababawasan? Oo. Tataas ba ang education? Wala na ho eh. Oh, hindi na ba masi-zero subsidy ang PhilHealth? May mababago ba? Practically po, wala. It will not change anything at all. Okay? So, kayo na pong bahala mag-isip kung yan ba, cosmetics ba to? Ano ba itong naging eksena po kahapon dyan? Again, para po sa akin, wala pong epekto yan sa napakalaking isyong pambayan na ngayon po malamang ay lumaki pa ito pong pag-question sa ating pambansang budget na bahagi din po ang pagmumulan ng ating Think About It episode sana nga po today. Talagang ang tindi ng ating teaser dito. Ha? Yes. Magsisimula po tayo sa budget issue, corruption issue sa ating pambansang budget, and then tutunghay po tayo sa lagi pong ipinapangalandakan nga ng marami na katwiran. May demokrasya tayo eh. Yan. Very, very convenient na gamitin pong dahilan yan. Nasa demokrasya tayo eh. Diba? Nasa demokrasya eh. May reklamo ka, magdemanda ka. Demokrasya tayo eh. Tama. Okay, sige po. So, dahil po tayo may demokrasya, ito na. Oras na. okay? Oras na para dito. Alright. SM. Hango din po sa rules ng Kamara. Hindi na po kinakailangan pa ng mga pagdinig. Yan din po ang dinaanan ng impeachment complaint nung panahon po ni Pangulong Joseph Estrada. If you remember, mga kapatid. Alright? Yan din po ang dinaanan, I think, nung panahon po ni Chief Justice Renato Corona. Kung tama po ang aking pagkakaalala, kasi kung mali po ako, hindi po ako tama. Madali kang kausap. Okay? Anyway, so mga kapatid, napaka-importante po nito ha, kasi nga ang pinag-uusapan po natin dito ay yung disposition, no? Yung archive. Alam nga naman yan, i-archive mo lang. Kumbaga, Deadmahin mo na, baon mo na sa limot. Ano mo na para lang, ibudega mo na lang yung pagkatagal-tagal na hearing. Opo. Bagamat may panawagan nga na wag na po daw itong ituloy at tayo po ay para sa kapayapaan, unity,
mga ganun pong mga panawagan. So ito ho naman, sabi nga ni SecGen, ay papel din po ng Kamara de Representante na dapat din po natin siguro daw igalang, dapat nating igalang kasi nga bahagi ito ng demokrasya. Nabanggit din niya yung mga vanguard na yan. Oo, dahil nga daw po ang House of Representatives ang vanguard. Alam niyo po, Sinasabi niya. Alam niyo po yung vanguard na yan, nandun din sa ating think about it yan, sa ating pong sana pinaghahandaan nga ngayon at aabot nga sana ang ating pong editing para maihandog natin kasi mahaba-haba itong think about it na ito. Mga vanguard of democracy. Nako. Ano bang ibig sabihin ng vanguard? Abay, sila yung parang nagpapanatili na talagang sinisiguro na may ano Sila tawag sa ang mga- Tagalog? Tagapag... Sila ang mga walls Yan. to protect. Yan, to make sure, Democracy. na talagang meron pa rin tayong tinatawag na equal branches Opo. nitong Check and government. balance. And yan, check and balance, Sa that's the gobyerno. term. Alright. So, maganda po ito, maganda ito. Pwede ho natin ma-connect sa ating pong think about it na ang title ay... Kabuktutan sa demokrasya. Kasi nga po mga kapatid, sa ngayon, napakadali din po sa iba ha. Sa iba. Hihiwalay ko ito sa impeachment na pinag-usapan namin ni SecGen. SecGen, salamat po na marami sa inyo pong Paliwanag, ibinigay sa oo, ating pong panahon, sa ating pong panayam. Kasi nga importante ito na ating malaman, no? Yung nangyayari dyan. So anyway, ito po, hihiwalay natin to. Yung pong ating Think About It episode, mga kapatid, ay dahil nga po sa ngayon, may mga ilan na mga grupo o mga individual na napakadaling ipangalandakat na sagot na may demokrasya tayo eh. Di ba? Binoboto naman kami ng mga botante eh. Kasi nga demokrasya tayo, di ba? Yun. Yan ang pinangguhugutan natin dito. Yung pong paggamit ng ilan sa demokrasya. Kaya ang tanong natin, mga kapatid, sa bandang dulo po, totoo bang demokrasya ang umiiral sa ating bansa? At kayo'y mabibigyan ng ilang pong pagpipilian nyo kung anong uri, kung anong forma ng pamamahala sa gobyerno ang umiiral sa bansang ito. Think about it. Aabot kaya ngayong araw ng Tuesday? Abangan niyo po yan, mga At hango kapatid. sa ating bolang Kristal. na imahinasyon, Bolang kristal na just imagination. Isa, para talagang may lalabas na genie oh yes, dun sa sound effects na yun. One more time, at hango po sa ating bolang kristal, lumabas mga kapatid ang Okay Ka Perico. Aray ko po, si Bossing Vic ang lumabas. Oo. Okay Ka Okay, Perico. Kapirico, di ba si Bossing Vic yun? With Tweety De Leon. Okay Ka Perico. Okay. Saka Isa Sigera. Wow! Ikaw naman kung makukunwari ka pa. Uy, syempre!